Siksik at kaabang-abang ang bagong bihis ng GMA Afternoon Prime dahil sa bagong offering para sa mga kapuso. Kabilang dyan ang nakaka-fresh sa good vibes na Forever Young at mas pinaagang Shining Inheritance kung saan dama ang kilig sa set kahit off-cam. Kung bakit, alamin sa chika ni Nelson Canlas. Unang episode pa lang, pasabog na ang Forever Young. Nakilala na natin ang cute at bagong alkalde ng Corazon na si Rambo Malaki na ginagampanan ni Yuven Micael. Pero ang kanyang proklamasyon nabalot ng gulo. Ipinakilala na rin ang butihing ina ni Rambo na ginagampanan naman ni starstruck alumna Nadine Samonte. Ako po dito si Juday Agapito. Very supportive and very, basta kung ano yung gusto niya, papayag ako. Pero may mga moments na umaayaw talaga ako. When I feel na parang may mangyayari sa family. Sa espesyal na kondisyon ng ginagampanan na role ni Yuven, batid niya kung paano ito nakakaapekto sa kanyang role na si Rambo na may pituitary dwarfism. This sakit po na to ay tumor po siya na hindi ka pinapalaki niya kasi hindi niya po binibigyan, binablock niya po yung growth hormones po natin. Kaya mga tao po ay maliit lang po. Pero ibang-iba po ang dwarf. Iba din po itong panhypopituitarism. Wow, those are big words. Ulitin natin. Panhypopituitarism. Binemorize ko lang talaga yan. Matagal na pong, isa din po kasi yan sa line ko sa show. Kaya, practice ko po talaga kung paano sabihin. So, araw-araw sinasabi mo yun? Hindi naman po araw-araw kasi hindi naman po araw-araw taping. Joanna, hey! Perfect timing naman ang mas maagang time slot na 3:20 PM para sa Team Shining Inheritance. Mas intense na twist sa storya at mas malalaking eksena na kasi ang di dapat palampasin ng mga kapuso. Dumating sa point na nagkaroon na ng problema, pumasok na yung character ni Kylie, nagkaroon na ng mga bangayan, doon na paganda yung story. Kahit mabibigat ang mga eksena, kapag wala sa harap ng kamera, sobrang enjoy lang ang lahat sa set. Sa relationship naman namin apat, talagang normal na ang kulitan, normal na ang asaran. Pinakamalakas mga asar si Kylene, shout out sa iyo. Pero noong araw na yun sa taping, si Kylene nakatanggap ng panunuksod dahil dinalaw siya sa set ni Kobe Paras. May nangangansyaw na napakahaba raw ng buhok ni Kai at meron ding napasana all na lang na tinatawanan lang ni Kylene. I feel very lucky also po. I'm not gonna deny that. Yeah. Wala na nasabi. Yun lang po. I feel very lucky also. Of course, yung pagdating naman po ni Kobe sa aking buhay, I consider it as a blessing. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.